Ako si Cheng Yan. 3 taon na akong empleyado, pero bigla na lang tumakas ang boss. At nagsara ang kumpanya. Nagtrabaho ako sa bar para kumita, pero sa huli, may isang babae, na hindi ko inaasahang nakatulog ako katabi. Ah. Ito ang 1,000 piso para sa iyong katahimikan, parang walang nangyari kagabi. Ano ang tingin mo sa akin? Pero wala akong pera ngayon. 1,000 piso ito. Ang sistema ng pagtitinda ng pagkain ay nakabind na. Binabati kita sa iyong bagong starter pack. Pinakamataas na antas ng kahon ng kasanayan sa pagluluto. Bubuksan ba? Buksan. Buksan. Binabati kita sa pagkuha ng pinakamataas na antas ng pagluluto ng instant noodles. Sa bawat 100 pagkain na may benta, magkakaroon ka ng isang pagkakataon para sa sistema ng raffle. Sa raffle, maaari kang makakuha ng mas maraming pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto at mga misteryosong premyo. Hindi ko akalain na makakakuha ako ng sistema. Sa pamamagitan ng sistema, nagkaroon ako ng top-level na kakayahan sa pagluluto ng instant noodles. Sa wakas, maaari na akong kumita at bumangon. Pakiusap, pumunta ka agad sa harap ng universidad para magtinda. ₱30 bawat isa. ang mga customer dito ay puro estudyante. Imposibleng may bibili nito. Binata, mas mabuting ibaba mo ang presyo. Wala akong problema. Ibebenta ko ito sa ganitong presyo. Ting, hindi nakikinig sa matatanda. Ikaw ang magdurusa sa huli. Matagal ko nang sinabi. Masyado mong mahal ibinebenta. At saka, ang mga customer ngayon, mas gusto nila ang mga piniritong pagkain. Sino pa ba ang kumakain ng ginisang instant noodles? Hindi naman siguro. HMPH. Gagamitin ko ang binigay ng sistema sa akin. Magluluto ako ng top level na ginisang instant noodles. Ang bango ng ginisang instant noodles na ito, guradong makakahikayat ito ng mga customer. Tapos na. Ang bango naman ng ginisang instant noodles na to. Parang gusto ko tuloy bumili ng isa. Tiyo. Nakalimutan niyo pong balatan. Ay nako, ay nako, ay nako. Pasensya na, nawala ako sa isip. Sige, gagawa ulit ako ng bago para sa'yo. Sige. Ang bango ng amoy. Parang galing sa tindahan ng espesyal na instant noodles. Tingnan natin. Tama, dito nga. Boss, ibigay mo sa akin yung kakaluto mo lang. Grabe, gutom na ako. Ginawa ko ito para sa sarili ko, pero ibibigay ko muna sa'yo. Sige. Ang sarap. Grabe. Napakasarap ng lasa nito. Tagang espesyal na fried instant noodles. Boss, isa pa nga. Ayos, sige.
Anong mabango masyado? Pare, saan mo nabili ang ginisang instant noodles mo? Sa night market sa tapat ng school gate. Ang tawag dito ay pinakamahusay na ginisang instant noodles. Pinakamahusay na ginisang instant noodles. Oo, dito mismo. Ang noodles dito sobrang sarap. Sinasabi ko sa inyo, kapag natikman nyo ito, hindi nyo makakalimutan. Boss, isa pa nga. Sige, heto. Sa sinabi mo, nagutom tuloy ako. Boss, gusto ko rin ng isa. Sige, dalawa sa akin. Dagdagan ng sausage at itlog. Sige. ₱30 bawat isa. Dahil sa amoy na ito. Kailangan ko talagang tikman ito. Ito ang tiyak na pinakamabangong instant noodles na nakita ko. Boss, bigyan mo ako ng isa. Gusto ko rin ng isa. Bayad sa Alipay, 30 yuan. Grabe. Baliw ba ang mga estudyanteng ito? Napakamahal ng fried instant noodles, pero binibili pa rin. Ibig sabihin ba, talagang masarap ito? Baka bumili rin ako para matikman. Ako rin. Sige. Ano yan? Ang bango. Hindi ko alam. Siguro. Yan yung. Dagdagan mo pa. Sige, sa inyo, okay. Para sa iyo. Ingat. Ito po sa inyo, salamat. Ito po sa inyo, salamat, boss. Ako rin, isa pa, sige. WeChat bayad, 30 yuan, sige, eto. Ang sarap. Binata. Isa pa ulit para sa akin. Pasensya na. Ngayon kasi, ubos na ang mga sahog ng instant noodles. Kailangan ko nang magsara. Huwag naman. Naghintay ako ng kalahating oras tapos magsasara ka na. Ang hirap makapila. Tapos wala na pala. Oo nga, hindi sapat ito para sa lahat. Mayroon akong pwesto. May lettuce at hambin. Saktong panggisa sa instant noodles. Oo nga, walang gulay. Anong ikinababahala? Bili tayo sa pwesto ng boss. Boss, huwag ka munang magsara. Bibili kami ng gulay. Kailangan mo lang mag-isa. Oo. Ano? May ganito palang astig na paraan. Talagang walang hangganan ang pagkamalikhain ng mga mahilig kumain. Classmate, masarap ba ang gisa-gisang instant noodles dito? Ito ang pinakamasarap na gisa-gisang instant noodles na natikman ko simula bata pa ako. Pinakamasarap na gisa-gisang instant noodles. Oo, masarap. Ha. Boss Shen. Kinuha ko na ang lahat ng mga chef sa iyong restaurant. Sa tingin ko, mas mabuti pang ipasa mo na sa akin ang negosyo mo. Huwag kang masyadong magyabang. Chef lang naman yan. Makakahanap pa ako ng iba. Matigas ang ulo mong babae. Huwag mo akong pakiusapan na bilhin ang negosyo mo balang araw. Ha. Jingshu, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa iyo. Ako ang may-ari ng isang restaurant. Ano ang gusto mong kainin? Umorder ka lang, lahat libre. Bumibili ka ng mga pagkain sa tabi-tabi. Hindi ito malusog. Pero iba itong fried instant noodles. Mahigit kalahating oras akong pumila, bago ko ito nabili. Tikman mo naman. Sobrang mamantika. Magkaka-pimple ako, hindi ko kakainin. Bahala ka na nga.
Tumutulo na ang laway ko sa gutom. Ang bango, parang ang sarap nito. Bakit hindi? Subukan natin. Ganito ba kasarap ang ginisang instant noodles? Jingshu, tikman mo na. Sige, sige, kakain na ako, okay. Pero konti lang ang kakainin ko ha. Ang sarap talaga. Isang kagat lang. Parang gaman ang pakiramdam ko. Gusto ko lang kainin ng tuloy-tuloy. Hindi ba sabi mo kaunti lang ang kakainin mo? Hindi ko napigilan, Yuyu. Bili ulit tayo ng fried instant noodles bukas. Hindi ka ba natatakot magka-pimples? Ang sarap talaga. Habang kumakain, lalo akong nagugutom. Bukod pa rito, ang galing ng boss sa pagluluto. Baka kaya niyang solusyonan ang problema ng restaurant. Pero mukhang masyado lang akong nag-iisip. Isang nagtitinda lang ng fried instant noodles. Paano niya mapapanatili ang isang buong restaurant? Pero ang totoo, sobrang sarap talaga. Kung hindi, mag-obserba pa tayo. Mga estudyante, sensya na talaga. Ngayon, pati instant noodles ubos na. Talagang magsasara na ako. Boss, mag-isip ka pa ng paraan. Nag-antay na ako ng mahigit kalahating oras. Pasensya na talaga. Bukas siguradong pupunta ako. Sige, ganun na lang. Siguraduhin mong pupunta ka bukas, ha? Oo, sige. Ngayong gabi lang, kumita ako ng mahigit 3,000. Dati sa Jiangcheng Restaurant, noong nagtrabaho ako bilang katulong sa kusina, 1,500 lang kada buwan. Yumaman ka na. Binabati kita, host, nakabenta ng 120 fried instant noodles, nakakuha ng 120 puntos. Gusto mo bang mag-raffle? Raffle. Nakakuha ng upgrade sa food truck. Ang galing naman nito. May bago ng food truck, mas marami na akong maibebenta kaysa dati. Simula nang maghintay na ma-unlock ang mas maraming advanced na lutuin. Ang sakit ng likod ko. Noong nagtatrabaho ako bilang kitchen assistant, nagkaroon ako ng sakit sa katawan. Na-detect ang lumbar muscle strain ng host. Pagdagang gantimpala, isang card para sa pagpapalakas ng katawan. Hindi na masakit ang likod ko. Sistema, ikaw ba ang may gawa nito? Bakit parang, pati katawan ko, lahat ay naging mas malakas na. Kaya kapag nagtitinda ako, hindi ko na kailangang mag-alala sa sakit ng likod. Matulog na, bukas magtitinda ulit, kikita ng malaki. Bakit hindi pa dumarating si Boss Cheng? Baka nagpapahinga siya ngayon. Huwag naman. Ayan na, ayan na. Ang aga nyo naman dumating ngayon. Di ba usapan maaga tayo ngayon? Bakit late ka ng 1 minuto at 39 na segundo? Boss Cheng, bigyan mo ako ng isang cup noodles. Gusto ko rin ng isa. Walang magsalita. Hayaan si Boss Cheng na mag-focus sa paggisa ng pansit. Tapos na. Huli na tayo. Kasalanan ng biglaang pagpupulong sa eskwelahan. Yuyu. Bilisan natin pumila. Kung hindi na tayo makakakain ng ginisang instant noodles. Huwag naman. Kakakuha ko lang ng pila. Magsasara ka na. Boss Cheng, pwede bang limitahan mo? Isa lang bawat tao. Nag-antay na naman ako ng mahigit kalahating oras. Hindi pa ubos. May gusto akong imungkahi sa paaralan. Nabawasan ang pagkain ng mga estudyante ng fried instant noodles. Kailangan talagang maglabas ng patakaran ang paaralan. Nabawasan ang pagkain ng mga estudyante ng fried instant noodles. Sumasang-ayon ako. Kung hindi, wala na tayong makakain na fried instant noodles. Huwag mong sabihin ang nasa isip mo. Magagalit ang mga estudyante. Alam ko rin. Pero mula nang kainin ko ang pansit canton kagabi, hindi ko na ito makalimutan. At kailangan ko ang kanyang talento para iligtas ang Jiangcheng Restaurant. Kakaiba. Parang pamilyar ang taong ito. Siya ang taong nakita ko noong gabing iyon.
Ang puntos ng host ay sapat na para sa raffle. Magpapa-raffle ba ulit? Congratulations sa host, nanalo ka ng ultimate cooking skills, Siopaw. Ang galing naman nito. Natuto ako ng lahat ng paraan ng paggawa ng siopaw. Ganito. Pwede na akong pumunta bukas sa Jiangcheng Elementary para magbenta ng almusal. Makakadagdag kita ito. Matulog na. Ang mga bata ngayon, sino pa ba ang kumakain ng baozi sa umaga? Kung ganyan ka magnegosyo, siguradong hindi ito uubra. Hindi naman sigurado yan. Boss, nagmamadali ako. Bigyan mo ako ng 5 siopaw. Sige. Ingat, mainit yan. Salamat. Kita mo, dumating na ang negosyo. Parang bulag na pusa na nakahanap ng patay na daga. Sir Leo, napag-iiwanan ka na talaga. Ngayon, sino pa ba ang gustong kumain ng siopaw? Hindi ba mas masarap ang sandwich at kape? Malapit na kasi akong malate, kaya siopaw na lang ang nadampot ko. Masarap. Ang bango ng siopaw na ito, ang uwa mo naman. Hindi mo kaya ito pina-plastic lang, talagang masarap. Kung hindi ka naniniwala, tikman mo. Grabe. To ang pinakamasarap na siopaw na natikman ko. Sa sobrang bango ng siopaw na ito, sino pa ang gustong kumain ng sandwich? Ginoong Leo, saan mo binili ang mga siopaw na ito? Diyan lang sa labas ng paaralan. Sa tindahan na may karatulang. Pinakamahusay na pritong instant noodles. Bibili ako ng 10 para matikman. Ginoong Do, ang laki ng appetite mo. Hindi ba dahil sa ang sarap ng siopaw na ito? Tingnan mo, tama ang sinabi ko. Ngayon ang mga bata ayaw nang kumain ng siopaw. Ang dami-daming niluto na siopaw. Sa huli itatapon lang sa basurahan. Pinakamahusay na fried instant noodles. Oo, dito mismo sa lugar na ito. Boss, bigyan mo ako ng 10 pirasong siopaw. Sige. Magkano? 10 piraso. Mauubos mo ba lahat yan? Hindi pa nga sapat yan sa akin. Sige, ingat, mainit yan. Ingat sa paglakad. Kung gusto mo, kumuha ka ulit. Talagang nakakabilib ito. Ang dami mong nabentang siopaw agad-agad. Oy, hindi ba ikaw yung may-ari ng tindahan ng fried instant noodles sa harap ng universidad namin? Bakit lumipat ka sa pagbebenta ng siopaw? Ano, gusto mo bang bumili? Boss, aaminin ko, ang binibenta mong pansit canton ay walang katulad. Pero itong siopaw na to, masarap kaya? Ganito na lang, papatikim kita ng isa ng libre. Kapag hindi masarap, walang bayad. Sige. ang sarap. Boss, mahigpit kong hinihiling sa iyo na bumalik sa harap ng universidad namin para magtinda. Kung hindi, hindi ko na makakain araw-araw. Ang masarap na siopaw na ito. Oo nga. Isang siopaw ay pagkain lang na pampabusog ng tiyan. Sobra bang owa? Boss, pabili ng 2 siopaw. Sige. Ang lambot. Ang sarap. Ang lasa nito. Parang naalala ko. Ang ex ko na 36D. Anong sinabi mo? May ex-girlfriend ka pa pala. Hoy, tigilan nyo ang pag-aaway. Boss, pakibigyan ako ng 1 siopaw. Sige, eto na. Ingat, mainit yan. Ang bango ng siopaw na to. Boss, bilis, bilis. Bigyan mo ako ng ilan pa. Oo, gusto ko rin ng 5. Mamaya hindi na natin sila mauunahan. Meron para sa lahat. Lahat ay makakabili. Ingat, mainit. Sige. Bigay. Hawakan mo ng maayos. Dahan-dahan lang. Mama, ayoko ng siopaw. Gusto ko ng hamburger. Hindi masustansya ang hamburger. Makinig ka kay mama. Siopaw ang kakainin natin. Boss, 2 siopaw. Sige. Gusto kong kumain ng hamburger. Ingat, mainit. Huwag umiyak, baby. Tikman mo. Masarap ito. Hindi masarap. Ayoko nga. Tikman mo nga. Boss, anong nangyari sa mga siopaw mo? Bakit hindi na nagsasalita ang anak kong si Bao? Ang sarap nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain.
Gusto ko pang kumain. Ah, kaya pala, sobrang sarap kasi ng siopaw. Ang batang ito, palaging mapili sa pagkain. Ayun lang ito, ganito kagana kumain. Talaga bang masarap ito? Kapag kinagat mo ang siopaw, ang sabaw ay agad papuno sa bibig, ang bango. Naubos na ni Mama ang lahat ng siopaw. Boss, pahingi ulit ng 3 siopaw. Sige. Heto na. Mama, simula ngayon, araw-araw tayong kakain ng siopaw, okay ba? Syempre, pwede naman. Kahit ang pinakapihikang bata ay nasakop ng mga siopaw, kailangan ko talagang tikman ito. Gaano ba ito kasarap? Tara, boss, pabili nga ng isang siopaw. Sige, heto na, isa rin akong kukuha ng siopaw. Sige, meron lahat. Hawakan ng maayos. Ingat, mainit. Oh, heto na, ang sarap nito, boss. Ito talaga ang pinakanipisang balat at puno ng palaman. 18 tiklop na siopaw. Dagdagan pa ng 10, boss. Gusto kong matikman ng pamilya ko kung ano ang pinakamasarap na siopaw sa buong mundo. May grupo ng mga magulang na nag-uusap tungkol sa isang pwesto sa harap ng paaralan na nagbebenta ng napakasarap na siopaw. Kaya ang anak kong si Hawhaw ay nagpipilit na bilhan ko siya. Gusto kong makita kung anong klaseng siopaw ito na may ganitong kalakas na hatak. Pinakamahusay na fried instant noodles. Nagbebenta ng siopaw na ganito kasarap. Talagang isang grupo ng mga magulang na walang masyadong karanasan sa buhay. Boss, 2 siopaw nga. Sige, heto. Itong siopaw, bakit ang bango ng amoy nito? Heto na, ingat, mainit yan. Ang sarap ng siopaw na to. Mas masarap pa kaysa sa gawa ng kasambahay namin. Boss, babalik ka ba dito bukas para magtinda? Oo, babalik ako. Sige, bibili ulit ako ng siopaw bukas. Huwag mo akong bibiguin, ha? Ay. Matinding rekomendasyon, ang tindahan ng siopaw sa harap ng paaralan. Talagang sa buong buhay ko, ito ang pinakamasarap na natikman ko. Nako. Ang mga estudyante ay pumasok na sa klase. Kailangan ko na ring umuwi para maghanda. Huli na para sa mga sangkap ng instant noodles. Kumita na naman ng mahigit 3,000 ngayong umaga sa pagtitinda. 2 beses magtinda sa isang araw, 6,000 na. Sa isang buwan ko nito, 18,000 na. Yayaman na talaga. Bakit may umiiyak? Parang narinig ko na. Galing sa bahay ni Tita Lee, ang landlady. Mabait siya sa akin sa araw-araw. Huwag sanang may mangyari. Kailangan kong tingnan. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak ha. Tita Lee. Anong nangyari? Hindi ba asawa ni Xiaohui ang pinag-uusapan? Palaging walang ginagawa. Si Xiaohui pa ang kailangang magtrabaho para sa kanya. Ngayon nga, kakawala lang ni Xiaohui sa trabaho. Diretso na agad sa pananakit. Sabi ko nga, tuwing nasasaktan ka, tumatakbo ka sa bahay ng mga magulang mo. Ganun pala. Nakikipaglandian ka pala dito. Isa siyang nangungupahan sa bahay ng nanay ko. Huwag mo akong idamay sa mga kasinungalingan mo. Sakto, kailangan ko ng pera ngayon. Ibigay mo sa akin ang upa. May sakit ka ba, Luzihi? Bitawan mo na siya. Bitawan mo siya. Ibigay mo sa akin ang pera, saka kita bibitawan. Ang lakas pala ng card na pampalakas ng katawan na bigay ng sistema. Hindi ko nga masyadong ginamit ang lakas ko, pero naipagpag ko si Dozihi. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong makauwi. Hindi. Ting. Pasensya na, Xiao Cheng. Napatawa ka tuloy.
Si Dozihi, talagang walang kwenta. Ang pinakamabuting gawin ay mag-divorce. Ay, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Ate Hui. Hayaan mo na, ang mahalaga ngayon ay maghanap ng paraan para kumita si Ate Hui. Uy, may naisip ako. Ate Hui, hindi ba marunong kang magluto ng lugaw na munggo? Kung hindi, sumama ka sa akin magtinda ng munggo sorbetes. Baka gusto mong subukan. Talaga bang kikita ka sa pagtitinda? Bakit ba ako napasama kay Xiao Cheng? Sumama lang ako sa kanya. Boss, maaga ka ng 32 segundo ngayon. Sobrang saya ko. Bilisan mo ang pagluto. Hindi ko mapigilan ang paglalaway ko. Sandali lang. Uy, may nagbebenta ng munggo shake dito. Sakto, bagay ito sa fried instant noodles. Ate, pabili ng isang baso. Ako rin. O sige, huwag mag-agawan. Oh, heto na. Salamat, boss. Hawakan mo ng maayos. Hindi ko inakala na ganito kaganda ang negosyo ni Xiao Cheng. Pagkatapos bumili ng mga estudyante ng instant noodles, dumadaan lang sila dito para bumili ng mung bean dessert. Sa loob ng 1 oras, kumita ako ng mahigit 400. Sige, kunin mo. Ang weird. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon. May bumibili ng tig 10 piraso. Sila yung mga admin ng mga reseller groups. Magdadagdag lang ng 5 piso. Makakabili na sila ng dagdag na fried instant noodles. 5 piso bawat isa. Ang mahal naman. Ang sarap pala ng fried instant noodles. Huwag mong sabihin na 5 piso lang. Kahit 10 piso. May mga taong handang magbayad. Hindi ko akalain na simpleng pagprito ng instant noodles. Nagbuo pa ng grupo para sa pagbili ang mga estudyanteng ito. Boss, kailangan mong mahigpit na sugpuin ang ganitong klase ng scalping. Magpatupad ng limitadong pagbili. Kung hindi, talagang hindi makakakain. Sige, mula ngayon, bawat tao, 2 piraso lang bawat beses. Sisiguraduhin natin na lahat ay makakakain. Mabuhay ang boss. Gusto ko ang ganitong boss na may prinsipyo. Oo. Kailangan kong tawagin agad ang kasama ko sa kwarto para pumila. Huwag nang isipin ang paghahanap ng reseller. Halika. Sige. Boss, huwag ka nang palaging nagtitinda sa Jiangcheng University. Sa amin sa Normal University, marami rin ang tagahanga mo. Oy, sa Normal University ninyo, kinuha nila ang pagkain natin. Gusto pa nilang kunin ang boss natin. Ang boss ay tumanggi sa iyo ng masama. Sabi ko lang naman iyon. Hindi pwede. Boss Cheng ay mahalagang asset ng Jiangcheng University. Huwag na kayong mag-away, ha? Ngayon, marami akong inihandang pagkain. Siguradong lahat ay makakakain. Oh, naghanda ako ng 300 servings ng side dishes. Bakit ang bilis na ubos? Pasensya na po sa inyong lahat. Naubos na ang lahat ng mga sangkap. Pasensya na. Wow. Boss, niloloko mo kami. Hindi ba sabi mo, lahat ay pwedeng makabili? Ayoko nito. Naghintay pa kami ng mahigit kalahating oras, pero wala pa rin kaming nakain. Ang kapatid sa harap ay sobrang setim. Hindi man lang nag-iwan para sa lahat. Kahit isang subaw lang sana. Pasensya na talaga. Bukas maghahanda ako ng mas maraming pagkain, team. Sa wakas, wala nang gulay ang katabing pwesto. Mukhang bubuti na rin ang negosyo ko. Napakasarap na fried instant noodles, 30 piso bawat isa. Talaga bang masarap ito? Kung hindi masarap, libre na. Boss, isa nga para sa akin. Sige, sandali lang at matatapos na. Heto. Sandali lang. Boss, ang pangit naman ng luto mo sa instant noodles. Ang mahal pa ng benta mo. Pwede bang ibalik mo na lang ang pera ko? Hindi. Imposible. Paano magiging pangit ang luto kung instant noodles? Hay. Hindi kaya. Yung boss ng katabing pwesto ang kumuha ng tao. Sinadya niya talagang guluhin ang negosyo ko. Diba? Kung hindi kayo naniniwala, tikman nyo. Pareho lang to ng pagkain sa kantina ng eskwela ko. Wala nang ibang pinagkaiba. Ni Aso, hindi kakain ito. Oh. Naintindihan ko na, siguradong dahil ito kay Boss Cheng, na gumawa ng fried instant noodles, na sobrang sarap, na nasanay na ang mga panlasa natin. Kaya ngayon pakiramdam natin, ang ordinaryong instant noodles ay hindi masarap. Pasensya. Hintayin na lang natin si Boss Cheng bukas para magtinda ulit. Huwag kang umalis, huwag kang pumunta. Pareho lang naman ang paggisa ng instant noodles. Hindi ako naniniwala na masarap ang gawa ni Cheng. Hanggang saan ba ito masarap? Mang Juan, binili ko ito sa katabing tindahan. Huling serving ng ginisang instant noodles. Tikman mo na agad ang lasa. Ano bang masarap dito? Hindi ba lasa lang ng instant noodles?
Paano naging ganito kasarap ang lutong noodles na to? Kung ikukumpara, ang niluluto kong instant noodles ay parang basura lang. Grabe naman, sobra yata yan. Sige, tikman ko nga. Wow, ang sarap naman ito. Siguradong ito na ang pinakamasarap na fried instant noodles na natikman ko. Hindi pwede. Hanggat nandito ang apelyidong Cheng na ito at nagtitinda, huwag na tayong umasa na magkakaroon ng negosyo. Kailangan nating gumawa ng paraan para pabagsakin siya. No ang dapat nating gawin? Hello? Tanggapan ng pamahalaan ba ito? May error report ako. May naglalagay ng balat ng poppy sa pagkain. Cheng, ang galing mo talaga. Unang araw pa lang ng paglalako, kumita ka na ng halos 1,000. Ang galing mo. Si Cheng yan, tama ba? Kami ay mula sa tanggapan ng pamahalaan ng lungsod. May nag-ulat na may problema sa pagkain mo. Sumama ka sa amin. Hoy, mga kasama sa pamahalaan ng lungsod, nagkamali kayo, di ba? Ang mga pagkain ni Xiao Cheng ay pinakamalinis. Paano magkakaroon ng problema? Siguradong isa itong hindi pagkakaunawaan. Ilang beses na tayong kumain dito. Wala namang nangyaring masama. Ang pwesto ni boss sa stall 7. Ang pinakamalinis dito sa paligid. May tiwala kami kay boss. Tumahimik muna. Tumahimik muna kayo. Cheng yan, sumama ka sa amin sa tanggapan ng pamahalaan. Para sa investigasyon. Sige, sasama ako sa inyo. Makinig kayo, mga estudyante. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang bagay. Cheng boss, naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyo. Maraming salamat sa inyong lahat, mga estudyante. Xiao Cheng, sasama ako sa iyo. Ay naku, Ate Hui, gabi na. Kapag masyado kang late umuwi, mag-aalala si Tita Lee. Tama. Huwag mong sasabihin, ano ang nangyari kay Tita Lee. Sige, ganun na lang. Mag-ingat ka, ha? Huwag mag-alala, umuwi ka agad. Cheng yan. Aminin mo ang iyong pagkakamali, wala akong ginawa. Ano ang ipapaliwanag? May nagsumbong sa'yo, nilagyan mo raw ng balat ng amapola ang pagkain. Kung hindi, bakit ka namin dinala rito? Hindi ba't kinuha nyo na ang sample mula sa food court para ipasuri kung talagang may balat ng castanhes? Kahit hatulan ako ng kamatayan, tatanggapin ko. Ang lakas mo pang magdahilan. Ilang araw ka palang nagtitinda, pero ang dami mo ng kliyente. Masasabi mo bang walang kahit anong problema? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Lao Jiao. Walang opyo. Pasensya na, Boss Cheng. Kanina ay nagpadalos-dalos ako. Hindi magalang ang aking asal sa inyo. Sana'y patawarin ninyo ako. Walang problema, basta't naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Pwede na ba akong umalis? Syempre pwede. Hindi ka pa pwedeng umalis. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Wala akong nilagay na opium shell sa niluto kong instant noodles. Bakit hindi mo ako pinapayagang umalis? Nung ginagawa mo, Shaolin, guro. Sabi ko na, Boss Cheng, ang lutong instant noodles mo ay talagang kakaiba. Ako, gusto ko rin tikman. Hindi ba't nagbibiro ka lang? Walang problema, kung may gustong kumain, gagawan ko siya. Ang galing, sa wakas, matitikman ko na rin ito. Halo-halo. Ang bango ng amoy. Tama nga ang sabi nila, Boss Cheng. Ang iyong fried instant noodles ay talagang napakahusay. Boss Cheng, isa para sa akin. Sige, heto na. Heto. Ang sarap. Ang lasa nitong fried instant noodles, talagang nakakabighani. Oo nga, ang bango, Boss Cheng. Ikaw, palagi ka bang nagtitinda sa harap ng Jiangcheng University? Oo, araw-araw, alas 9. Sige, sa susunod, araw-araw akong pipila doon. Kailangan maaga kang pumunta sa pwesto ni Boss Cheng. Ang pila ng mga estudyante, parang mahabang ahas na. May masamang nag-ulat laban sa akin, na naglalagay daw ako ng balat ng kastanyes sa pagkain. Matapos ang inspeksyon ng Bureau of Urban Management, napatunayan na ang mga produkto ko ay ligtas at malinis. Pero hindi ko inaasahan. Ang mga tauhan ng Bureau, ay naakit din sa pagkain ko. Sila pa mismo ang naging mga suki ko. Hay, anong klaseng sitwasyon ito? Ay nako, Xiao Chen. Sa wakas, nakauwi ka na. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Ate Hui, hindi ba sinabi ko sa'yo, na huwag mong sabihin kay Tita Lee, ako. Hindi ba't nag-aalala lang naman ako para sa'yo? Nahuli ka kasi. Hindi ka naman tinorture, di ba? Tita Lee. Panahon na ngayon ng modernong mundo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako.
Mabuti naman. O sige, mabuti kung ganun. Ay, si Tita Lee at Ate Hui, tingnan mo, medyo gabi na rin. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Kailangan pa nating magtinda bukas. Oh, aalis na kami ha. Magandang gabi. Binabati kita, ang puntos mo ay lumampas na sa 1,000. Gusto mo bang mag-10 draw? 10 beses na pag-spin. Hindi ko na malayan, nakalikom na pala ako ng 1,000 puntos. Kailangan ko nang mag-spin. Simulan ang pag-spin. Binabati kita, nakuha mo ang pinakamataas na antas ng kakayahan sa paggawa ng mga pastry. Binabati kita sa iyong napanalunan, isang set ng espesyal na uniforme ng chef, nakakuha ng isang refrigerator, nakakuha ng isang computer, nakakuha ng isang washing machine, nakakuha ng isang air conditioner. Wow! Talagang napalitan na ng mas maganda. Basta't magtinda ng maayos ang host at kumita ng puntos, magkakaroon ka ng pera, kotse, at bahay. Tama. Aabot ka sa rurok ng buhay, malapit na. Sakto, nakakuha ko ng bagong top level na kakayahan sa pagluluto. Bukas, siguradong mamamangha ang lahat ng bisita. Malakas ang benta. Matulog na. Bukas, magpatuloy sa paglalako. Jingshu, ang paborito mong boss ng fried instant noodles, bumalik na sa Jiangcheng University para maglakaw. Sino ba ang paborito? Tama nga pala, ano ang ibig mong sabihin sa bumalik? Hindi mo pa alam. Ipinagbigay alam siya ng kapwa kahapon, na naglagay ng kemikal sa pagkain. Nasa tanggapan ng pamahalaan na siya, ano? Wala bang problema sa kanya? Tingnan mo, nag-aalala ka na, huwag kang mag-alala. Napapatunayan na niya ang kanyang kalinisan sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Buti na lang, walang nangyari. Kung talagang may ginawa siyang labag sa batas, kanino kaya ako hihingi ng tulong para iligtas ang hotel? Pero, Boss Cheng, guwapo siya. Magaling pa magluto, kung mapang-asawa ko lang siya. Isa rin itong magandang pagpipilian. Ay, tama nga pala, hindi mo pa nakikilala si Boss Go, di ba? Ipapadala ko sa iyo ang litrato niya. Yung nagluluto ng instant noodles, paano siya naging siya? Narito ang 1,000 yuan na hush money, kalimutan mo na lang na may nangyari kagabi. Hindi ba siya yung lalaking kumuha ng unang pagkakataon ko, kaya pala nung nakita ko siya dati sa likod, parang sobrang pamilyar. Jingshu. Jingshu. Bakit hindi ka nagsasalita? Wala, may gagawin pa ako. Ibaba ko na ang telepono. Ay. Noong una, ako ang nagsabi sa kanya, na parang walang nangyari. Ngayon, ako na naman ang maghahanap sa kanya para iligtas ang restaurant. Ano ang dapat kong gawin? Wala kaming koneksyon sa buhay. Maliban sa maanghang na instant noodles. Tama. Hinahanap ko siya para magluto ng instant noodles, para iligtas ang restaurant. Sinabi mo sa akin sa telepono na may mahalaga kang sasabihin. Ang resulta, bumili lang pala tayo ng instant noodles ni Boss Cheng. Paano naman ang sakto nating pagkikita kay Suyo? Kung malalaman niya na, nagkaroon kami ng relasyon ni Cheng Yan. Paano pa ako mabubuhay nito? Akala ko pa naman magkaibigan tayo, pero nagawa mo pang kumain ng palihim. Sobrang nakakadismaya. Hindi na ako kakain. Okay na ba yun? Ay. Nandito na rin lang tayo. Tara, sabay na tayo. Huwag. Bakit ikaw? Bakit siya nandito? Pagkatapos ng nangyari noong araw na iyon, hindi ba binayaran niya ako para manahimik na parang walang nangyari? Siguro magpanggap na lang na hindi ko siya kilala. Nakilala ako ni Cheng Yan. Tapos na. Malalaman ni Suyo na nagkaroon kami ng relasyon. Simula ngayon, wala na akong mukhang may haharap sa tao. Siguro magpanggap na lang akong hindi kilala si Cheng Yan.
Kayo bang dalawa ay magkakilala? Peke. Magpanggap pa kayo. Hindi ko pa ba alam kung anong klaseng ugali meron si Jingshu. Karaniwan siyang malamig. Ngayon ay namumula siya dahil sa isang lalaki. May sikreto dito, sigurado. Sa huli, kailangan kong malaman ang katotohanan. Boss Cheng, 2 order ng fried instant noodles. Oh. Wala na tayong fried instant noodles ngayon. Gusto mo bang subukan ang bagong gawa kong pastry? Marunong ka palang gumawa ng pastry. Akala ko pang prito ng instant noodles lang ang kaya mo, pero marunong ka rin palang gumawa ng pastry. Tikman mo nga. Ang sarap, ang pastry na ito ay natutunaw sa bibig. Mas masarap pa kaysa sa mga kinakain ko sa 5-star na hotel. Boss Cheng, sa galing mo sa ganitong talento, kung sino man ang mapang-asawa mo, siguradong magiging masaya ang buhay niya. Yuyu. Ano bang pinagsasabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Ang dami namang masasarap na pagkain. Kung sino ang kumain, siya ang hindi malilito. Kung sino ang kumain, siya ang hindi malilito. Ay nako, tama na, tama na. Huwag ka nang magsalita, Boss Cheng. Paki-empake mo na lang ang natira. Sige. Hindi ka na ba magda-diet? Aba. Sino ba namang hindi matutokso sa sobrang sarap ng mga pastry na to? Hindi ko inaasahan na hindi lang pala magaling si Cheng Yan sa pagluluto ng instant noodles. Pati na rin sa paggawa ng mga pastry, sobrang husay niya. Kung matutulungan niya ako, maliligtas ang restaurant ko. Pero, kasama si Yuyo, hindi ko magawang banggitin ang bagay na ito. Mas mabuti pang bumalik na lang ako at lihim na hanapin si Cheng Yan sa susunod. Sige na. Paalam na. Oo. Xiao Cheng, oo. Ikaw at yung babaeng nakaputing damit kanina. Siguradong may problema kayo. Ate Hui, anong pinagsasabi mo? Halos ubos na ang mga paninda natin. Baka gusto mo nang umuwi tayo agad. Hawakan mo, hawakan mo. Kumita tayo ng 3,982 pesos sa pagbebenta ng siopaw kaninang umaga. Ang mga panggabing tinapay ay kumita ng 5,219 na pesos sa kabuuan. 9,201, grabe. Ang bahay sa Jiangcheng. Sa ngayon, ang average na presyo ay nasa 20,000 kada metro kwadrado, base sa kasalukuyan kong kita. Mga 6 na buwan siguro, makakabili na ako ng bahay na 100 metro kwadrado. Hindi tama. Makakakuha pa ako ng mas maraming kasanayan sa pagluluto. Sa oras na iyon, ang kita ay patuloy na tataas. Matulog na. Bukas maghahanda ako ng mas maraming sangkap. Sisiguraduhin kong lalampas sa 10,000 ang kita sa isang araw. Wow! Mama, gusto kong kumain ng siopaw. Mama, gusto kong kumain ng siopaw. Ang dami nang nakapila. Kung maghihintay ka, may late ka na. Hindi ka ba pwedeng gumising ng mas maaga? Lagi kang late dahil palagi kang natutulog ng sobra. Hindi ba maaga naman akong gumising ngayon? Kasi natatakot kang maubusan ng masarap na siopaw. Kahapon pa kita sinabihan na gumising ng mas maaga. Pero ikaw may siopaw. Ako naman, wala. Ikaw talaga, bata ka, alam mo lang ibuking si nanay. Bilisan mo na at pumasok sa klase. Sige na. Halika. Boss, ang hirap bumili ng mga siopaw mo. Halos 1 oras na akong nakapila. Pasensya na, hindi ko akalain na maraming tao ngayon. Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa akin? Bibigyan kita ng 10,000 kada buwan. Kailangan mo lang magbalot ng siopaw araw-araw. Para sa akin lang kakainin ko. Boss, pumayag ka na.
Simula ngayon, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at damit. Hoy, hoy, hoy. Naisip mo na ba? Kapag pumayag si boss, wala na tayong siopaw, instant noodles, at mga cake na makakain. Boss, huwag. Kailangan mong magpakatatag. Huwag kang magpasakop sa masamang kapangyarihan ng pera. Kailangan ka pa namin. Huwag kang mag-alala. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagtitinda. Mabuti kung ganoon, mabuti kung ganoon. Halika, miss. Aalis na ako. Buti na lang at may bakal na determinasyon ako, at ang astig na sistema. Kung hindi, talagang makukumbinsi ako ng mataas na sahod na 100,000 kada buwan. Ang puntos ng host ay muling lumampas ng 1,000. Gusto mo bang mag-10 consecutive draw? Habang patuloy na sumisikat ang negosyo sa pagtitinda, pabilis ng pabilis ang pagkuha ko ng puntos. Nimulan na ng sistema ang raffle. Binabati ang host sa pagkakamit ng pinakamataas na kasanayan sa pagluluto ng Hong Xiao Roux. Hindi ko inakala. Ang dami palang sikreto sa pagluluto ng Hong Xiao Roux. Buti na lang at nandito ang sistema, kaya kung matutunan agad ito. Pero, habang natututo ako ng mga pinakamagaling na kasanayan sa pagluluto, ang maliit kong food truck ay medyo maliit na. Panahon na para palitan ito ng bago. Binabati kita, ang food truck ng host ay na-upgrade. Talagang sulit ang 10 sunod-sunod na draw. Ano man ang iniisip ko, nagkakatotoo, may bago na tayong food cart. Mamaya ng gabi, makakapagtinda na ako ng braised pork ng direkta. Kita-kits bukas ng gabi sa dati nating lugar, ha, may bagong produkto kaming ilalabas. Jingshu, sabi ng asawa mo na. Sinabi ni Boss Cheng sa group chat na, may bagong produkto raw na ilalabas ngayong gabi. Anong kabit? Magsalita ka ng maayos. Anong bagong produkto? Hindi sinabi ni Boss Cheng, pero sa grupo, may daan-daang tao ang nag-reply. Ngayong gabi, pupunta para agawin ang bagong produkto. Sa totoo lang, alam na ng lahat ngayon, produkto ni Cheng yan, siguradong dekalidad. Lahat ay sabik na naghihintay. Sasama ka ba? Hindi na ako sasama, ikaw na lang. Noon, ikaw ang nagpipilit na makilala si Boss Cheng. Bakit ngayon na nakita mo na siya? Parang iniiwasan mo naman siya. Wala naman. Hindi ba't abala ako sa trabaho sa restaurant? Hindi ko naman naisip. Si Boss Cheng, siya yung tao nung gabing iyon, na may nangyari sa amin. Kahit gusto ko siyang hanapin, kailangan kong umiwas kay Yuyu. Magmadali ka na at pumila. Ang negosyo ni Boss Cheng ay sobrang ganda. Kapag nahuli ka, wala ka nang matitikmang bagong produkto. Tama ang sinasabi mo, kailangan kong magmadali papuntang paaralan. Huwag kang gumalaw sa pila. Boss Cheng, sa wakas dumating ka na. Nagpila ako ng 1 oras. Sabi mo may bagong produkto. Ano ba talaga yun? Pork stew ito. Gusto mo bang tikman? Hindi ba masyadong nakakaumay ang pork stew? Nagpapapayat pa naman ako. Ate, kung ayaw mo, pwede bang ibigay mo na lang ang pwesto? Marami pang nakapila sa likod. Sumpa ko sa langit, siguradong nakakasawa. Hayaan mong maramdaman ko ang kasalanang ito. Takot ka lang na hindi makakain ng adobong baboy. Sinadya mong magsalita ng kabaliktaran. Ano, tumama sa mukha ko ang mga butil ng abacus. Nako, nahuli na ako. Ganito ba kalinaw ang pagpapakita ko? Huwag kang maingay, Boss Cheng. Bigyan mo muna ako ng isa. Sige. Narito, handa na. Ang baboy na ito ay natutunaw sa bibig. Mabango pero hindi nakakaumay. Boss Cheng, sobrang sarap talaga. Isa pa nga. Hindi ka ba magda-diet? Ano pang diet? Ang sarap kaya ng adobong baboy na to. Boss Cheng, bilisan mo. Isa pa nga, pasensya na. Yung adobong baboy namin ngayon, may limit sa pagbili. Ang bawat tao ay pwede lang bumili ng isa. Ayoko naman. Paano ba makakakontento sa isa lang?
Pwede naman ang limitasyon sa pagbili. Boss Cheng, sinusuportahan kita dito. Sige. Ang sarap naman ito. Pwede ko bang bawiin ang sinabi ko kanina? Boss Cheng, huwag mo nang limitahan ang pagbili. Gusto ko pang kumain. Pagkatapos mong kumain, umalis ka na agad. Hindi mo ba nakikita na lahat kami ay naghihintay dito? Oy, boss, bigyan mo rin ako ng isang order. Amoy pa lang, hindi ko mapigilan ang paglalaway. Pwede bang bilisan ng mga nasa unahan? Gutom na ako. Huwag kayong mag-alala, malapit ko nang simulan ang pagluluto. Ay, ang mga tao na ito, hindi ba mga magulang ng estudyante sa Jiangcheng Elementary? Gabi na. Bakit ka nandito sa harap ng universidad? Oy, tingnan mo, nandyan ang pwesto ni Boss Cheng. Tara, bilisan natin. Baka maubos ang bagong produkto niya ngayon. Dali, tara na. Oy, Boss Cheng, nakita namin ang balita sa group chat. Paparating na ako. Gusto rin sanang sumama ng anak ko, pero hindi ko siya pinasama. Bata pa kasi. Sa gabi, dapat natutulog na. Anong midnight snack pa? Oo, tama, mga magulang. Ngayon, ang bago nating produkto ay pork adobo, pero limitado lang ang dami nito. Kaya isang order lang bawat tao. Isang order lang bawat tao. Oo nga. Naku, pabigla-bigla ako. Hello, asawa ko. May malaking problema. Limitado sa isang piraso bawat tao ang bagong produkto ngayon, kaya pumunta ka rito agad. Oo nga pala, gisingin mo rin ang anak natin. Mas marami tayong mabibili kung may isa pang tao. Bilisan mo. O sige. Grabe. Ang mga magulang na ito, para lang makabili ng dagdag na adobong baboy, nagsimula ng manghiram ng mga bata. Pinakamahusay na ginisang instant noodles. Tama, ito nga ang sinasabi sa social media. Social media, oo nga. Nakita namin sa Moments na may isang napakasikat na pwesto sa Jiangcheng na nagbebenta ng mga pagkaing sobrang sarap. Kaya nga, talagang natakam kami ng gusto. Kaya nagpunta kami mula sa kalapit na Chengcheng at bumiyahe ng 3 oras para makarating dito. Kayo, nagbiyahe pa kayo ng 3 oras para lang bumili ng pagkain dito sa akin. Oo nga. Hindi na nakapagtataka na sinasabing ang mga mahilig kumain ng unang nagpapalago ng ekonomiya para sa masarap na pagkain, handang maglakbay ng napakalayo, kasama na ang gastos sa gasolina. Hindi biro ang halaga ng bayad sa tulay. Boss, pwede mo bang gawin agad ito para makita ko kung pareho ba ito sa sinasabi online? Sige. Oh, heto na. Ang sarap. Parang nawala bigla ang pagod ko sa biyahe. Para sa isang kagat nito, huwag mo nang sabihing magmaneho ng 3 oras. Kahit 6 na oras, sulit ito. Ito ang pinakamasarap na braised pork na natikman ko. Hindi pwede. Kailangan kong i-post online para maipagyabang sa mga hindi pa nakatikim. Nagmaneho ng 3 oras. Sa wakas natikman ang pagkain sa stall ng mga Diyos. Ang lasa nito, sulit ang magdamagang paglalakbay namin ng aking kaibigan. Sa wakas nakarating din kami. Gusto ko sanang magkaroon ng dagdag na 2 paa, para mas mabilis akong makatakbo. Boss Cheng, may bago ka bang produkto? May lakad si Jingshu ngayon, kaya hindi siya sumama sa akin. Boss Cheng, iniisip mo na naman si Jingshu, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ginoong Su, huwag kang magbiro, ako at si Jingshu, walang problema. Zay, sino ang maniniwala? Tuwing binabanggit ka, namumula ang mukha ni Jingshu. Sa pang-araw-araw, napaka-cool niya. Ngayon ay parang matandang puno ng bakal, unang beses na namulaklak. Ginoong Su, hindi ba't naparito ka para bumili ng adobong baboy? Ngayon, sakto, may natirang 2 bahagi. Sige, kunin mo. Hindi ba sinabi sa grupo, isa lang ba ang pwedeng bilhin ng bawat tao? Para sa isang tao lang ba talaga ito itinabi? Oo. Ang sarap. Sulit ang pagtakbo ko ng todo. Parang pamayat na ang mga binti ko sa kakaron. Talagang pumunta ako rito para dito.
Dahil sa sobrang sarap ng red braised pork na ito, ngayon, hindi na kita pipilitin na sabihin ang tungkol sa inyo ni Jingshu. Bye-bye. Ako at si Jingshu. Isa lang itong aksidente. Ano bang problema? Hay, kalimutan na lang. Ayoko nang isipin. Mas mabuti pang umuwi at matulog. Matulog ng maaga para maaga makapagtinda. Kailangan kumita agad. Simula nang kunin ni Boss Joe sa tabi ang kusinero ng restaurant. Ang negosyo ng restaurant ay lalong lumala. Noong nakaraang buwan lang, natalo kami ng 10,000. Ano na ang gagawin natin? Kinuha ang kusinero ng restaurant. Kaya ang negosyo ng restaurant lalong humina. Noong nakaraang buwan lang, nalugi ng mahigit 10,000. Ano na ang gagawin natin ngayon? Oh, heto, nabili ko na ang bagong produkto. Magpahinga ka muna. Tikman mo ito. Sasabihin ko sa'yo, talagang sobrang sarap nito. Wala akong ganang kumain. Ang kalusugan ang puhunan ng revolusyon. Kahit walang gana, kailangan mo pa rin kumain ng kaunti. Bukod pa rito, ito ay mula kay Boss Cheng, na espesyal na iniwan para sa iyo. Iniwan para sa akin. Sige. Kung ganun, tikman ko ito. Grabe. Ang sarap naman ito. Kumain ako ng isang subo, bigla akong sumaya. Hindi ba sinabi mo? Tikim lang ng isang subo. Mali ang narinig mo. Ang sinabi ko ay, tikman mo lang ng kaunti. Galing mo ah. Talaga bang plano mo? Wala kang iiwan para sa akin. Ay, ito ay espesyal na iniwan niya para sa akin. Kainin mo na lang ang instant noodles mo, Shen Jingshu. Ikaw talagang nakalimot sa mga kaibigan dahil sa pag-ibig. Si Ginoong Cheng yan, tama ba? Kami ay mula sa Kagawaran ng Kultura at Turismo ng Lungsod ng Jiang. Kagawaran ng Kultura at Turismo. Ano ang kailangan nyo sa akin? Mukhang hindi pa alam ni Ginoong Cheng kung ano ang nangyari. Liit na Leo, ipakita ang video kay Ginoong Cheng. Tan Wan mahilig sa pagkain. Ang video na ito ay kumalat na sa internet. Ang mga like, share, at komento ay lumampas na sa 100,000. Kahit na maraming opisyal na mga news account ay nag-repost din ito. Sa madaling salita, Boss Cheng, ang pwesto mo, sumikat online. Oo, tama. Sa mga susunod na araw, maraming netizen ang pupunta sa Jiangcheng dahil sa iyong pwesto. Hindi lang nito madaragdagan ang kita mo sa pagtitinda, kundi makakatulong din ito sa turismo ng Jiangcheng. Malaking tulong ang naibigay. Magbubukas lang ako ng pwesto at makakatulong pa ito sa Jiangcheng Tourism Bureau para sa malaking pag-unlad ng turismo. Ito, sobrang owa naman yata. Pero totoo ito. Ang Tourism Bureau natin, sa unang pagkakataon, nagplano kami at sinadya naming hanapin ka para sa maayos na pagtanggap sa mga darating na turista. Kaya, kailangan ko bang gawin ang anumang bagay? Sumama ka sa amin. Gusto kang makilala ng hepe namin. Sige. Ma, may problema. Dinala na naman si Xiao Cheng. Ikaw ba si Boss Cheng na sikat sa internet? Talagang bata at matagumpay ka, Direktor. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo na lang. Sige, diretso na ako, Ginoong Cheng. Dumayo ako para makipagkita sa iyo. Isa lang ang layunin ko. Gusto ko lang tikman ang iyong luto. Napakaraming turista dahil sa online. Papuri sa iyong mga gawa, pumunta sa Jiangcheng. Kung ang iyong pagkain ay hindi kasing sarap ng sinasabi online, nasaan ang mga turista? Siguradong uuwi silang dismayado. Ito ay malubhang makakaapekto sa reputasyon ng Jiangcheng. Upang maiwasan na ang iyong pagkain ay magdulot ng pagkadismaya sa mga turista, kailangan kong tikman muna ito ng maaga. Kung hindi ito pumasa sa pamantayan, sa mga susunod na araw, huwag ka munang magtinda. Huwag kang mag-alala, ang pagkain na ginagawa ko ay tiyak na walang anumang sabi ng turista hindi masarap. Kabataan. Huwag masyadong mayabang. Iba-iba ang panlasa ng bawat tao. Mga turista mula sa iba't ibang lungsod. Mga gustong lasa. Hindi pareho. Kaya mo bang garantiyahan? Kaya mo bang matugunan ang lahat ng kahilingan ng tao? Mas mabuti pang hayaan ang mga katotohanan ang magsalita, Direktor. Hindi ko naman ginamit ang aking kariton papunta rito. May kusina ba kayo rito? Matagal na itong handa.
Sumama ka sa akin, sige. Handa na, tikman mo. Ang lasa nito. Napakabango. Ang braised pork na ito, lasa, talagang napakahusay, sa isang kagat lang. Sigurado ako. Kaya nitong akitin, ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Hepe, ang ipinahanap nyo, ang mga chef na may bituin mula sa malalaking hotel, ay narito na lahat, ubo-ubo. Boss Cheng, sa pagkakataong ito, ikat ka sa internet, at nagdala ka ng maraming bisita, para sa ating Jiang Cheng, napakahalaga. Nag-aalala kami, dumating ang mga turista na puno ng saya, uuwi na dismayado, kaya nga, nag-eniaya kami ng maaga, ng mga chef na may bituin, umaasa kami na sa oras na iyon, pwede akong mag-guest sandali, maging tindero sa pwesto, walang problema, hepe, naiintindihan ko. Sabihin mo sa mga kusinero, sabihin mo na, hindi na sila kailangan, bakit naman? Ginugol ko talaga ang napakaraming oras at lakas, para maimbitahan sila rito. Tikman mo na lang at malalaman mo. Grabe, ang adobong baboy na ito, paano naging ganito kasarap? Bakit parang pakiramdam ko, mas masarap pa ito, kaysa sa mga paboritong putahe, ng mga chef na may bituin. Grabe. Bakit ka pa kumakain? Hindi pa ako busog. Ano? Parang may nakalimutan ako. Tama nga pala, yung mga chef na may star rating, nasa meeting room pa, naghihintay sa inyo, ay nako. Ang pork stew na to, sobrang sarap. Nakalimutan ko tuloy ang tungkol doon, ganito, agad na ipaalam sa kanila, sabihin mo. Hindi na kailangan na maging pansamantalang tindero, may husay si Boss Cheng. Tapat na iyon, hindi na kailangang ipaalam, nandito na kami. Direktor Chen, kami rin ay para sa pag-unlad ng turismo sa Jiang Cheng. Tinanggihan namin ang lahat ng gawain sa aming mga hotel. Ngunit ngayon, pinapauwi mo kami, ito. Hindi ba ito parang niloloko tayo? Mga kaibigan, sa inyong lahat, pasensya na sa abala, talagang ikinalulungkot ko. Sa lahat ng naidulot na pinsala sa ekonomiya, mula sa kagawaran ng turismo at kultura, babayaran namin kayo ng naaayon sa halaga. Ito, hindi ito tungkol sa pera, kundi isang usapin ng dangal. Kami, mga tao rito, tinuba sa amin ang hindi magaling na chef, pero ang nangyari, dahil lang sa isang nagtitinda sa bangkita, babalik pa tayo, kapag kumalat ito. Hindi ba tayo pagtatawanan ng mga kapwa natin, kung sakali? Na isa itong veterano sa industriya, ang pagbabalik natin, ay maiintindihan pa. Pero, isang nagtitinda sa bangkita, hihihi. Wala naman, kundi isang grupo ng mga estudyanteng hindi pa nakakatikim ng tunay na masarap na pagkain, na nagmemerkado online. Nang pinalaking reputasyon, tama na. Ano ang gusto mong mangyari, ha? Pag-usapan na namin, ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita. Bukas, kailangan pa rin nating mag-guest appearance, ang may-ari ng pwesto. Sa oras na iyon, tingnan natin kung sino talaga ang mas maganda ang negosyo. Boss Cheng, ano sa tingin mo? Kumusta? Wala akong opinyon. Sige. Desidido na. Bukas ng umaga, kayo ay pupunta sa ating Jiang Cheng, sa pinakamasiglang Longjiang Plaza, magbukas ng pwesto. Sa oras na iyon, ang aming koanihan ng turismo at kultura ay buong pusong susuporta sa inyo. Usapan na yan. Ano? Cheng yan, sikat na siya ngayon sa internet. Bukas, maraming turista ang darating sa kanyang maliit na pwesto. Kaya ba niyang asikasuhin ang ganitong karaming turista? Ang dami ng tao ay parang isang tibak na may dalawang talem. Kung ang pagkain ni Cheng yan, hindi natin dapat hayaan na masiyahan ang mga turista. Ang mga magagandang review sa online ay mabilis na magiging masamang review na magpapalubog sa kanya. Hindi pwede. Kailangan kong bukas pumunta sa Longjiang Plaza para tingnan. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Ang hirap kainin ng siopaw na ito, hindi naman tulad ng nasa internet na sinasabi nilang masarap. Ang dami talagang exaggeration sa online marketing. Sobrang laki ng discrepancy. Hay nako, tara na, maglibot na lang tayo sa Jiang Cheng. Nakakadismaya talaga ang siopaw na ito. Hay, hindi pa nga ako nagsisimula magtinda. Itong grupo ng mga turista, saan kaya bumili ng siopaw? Grabe. Sa isang gabi lang, saan kaya galing ang dami ng mga pekeng produkto? Ang mga tindero dito, ang hilig talaga sa kasiyahan, ano?
Oy! Oy! Huwag kayong umalis. Ayaw nyo bang tikman ang sikat na pagkain online? Hindi ba natikman na natin to? Hindi naman talaga. Ang sabi sa internet, ang ganda raw. Sayang lang ang oras, sayang ang pagkain. Hay nako, mali, mali. Itong kapatid ko, siya ang tunay na sikat na tindero online. Siya talaga. Huwag mo akong lokohin. Bawat tindero, sinasabi nilang sila ang sikat online, pero sa huli, wala namang masarap. Tama nga. Ang bango naman. Oy, boss. 4 na siopaw. Bilis, 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 bilis. Ito. Ay nako. Ang bango. Napakabango nitong siopaw. Boss, ikaw ang tunay na, sikat na tindero. Grabe naman, ang owa mo. Ang dami ko ng maling napili dati. Hindi ako naniniwala. Kung gusto mo, subukan mo. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ang mga siopaw na to, panalo sa ibang tindahan. Ang sarap talaga nito. Ito ang pinaka, masarap na siopaw na natikman ko. Tama ba? Oo, kumuha pa ng isa. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Kain at kuha pa. Gusto mong kumain? Bumili ka na lang. Ay, boss. Itong mga siopaw mo, ang bango talaga. Ang pagpunta ko dito sa Jiangcheng, isang salita lang, sulit. Sabi ko na nga ba, ang galing ng kapatid kong ito, walang kapantay. Ate. Pasensya na kanina, nagmadali ako, pasensya na. Pasensya na. Ay nako. Pero medyo sayang naman. Itong tiyan, talagang busog na busog. Kung hindi lang, kakain pa sana ako ng ilang siopaw. Ay nako, sayang naman talaga iyon. Hindi mo alam, itong kapatid ko, sa paggawa ng mga pastry, pagluluto ng instant noodles at pork stew, pinakamagaling ang kanyang talento. Ngayon, hindi na makakain yan. Balutin, hindi. Ate, bakit hindi mo sinabi agad? Boss, isa pa, pareho lang. Bilis, bilis, hindi ba busog ka na? Hay, ang tiyan na to, parang tubig sa espongha, di ba? Pisilin mo. Laging may lalabas. Huwag mong. Basta-basta na lang binabago ang mga sikat na kasabihan. Kapag busog ka na, umatras ka na. Hindi pa nakakain ang lahat sa likod. Amoy pa lang. Naglalaway na ako. Pakiusap, magbigay daan. Hayaan mo akong bumili ng isa. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Lahat kayo, pumila ng maayos. Halos mapaalis na ako sa pwesto ko dahil sa inyo. Maple AS na nga ako sa pwesto ko. Sige, sayo na. Sige, kuya. Sige. Halika, dalawa. Ingat kayo. Oy, bakit ka nandito? Oy. Ang tanong ko ay masyadong tanga. Sa oras na ito ka dumating, siguradong gutom ka na, di ba? Bakit hindi mo tikman? Ang mga siopaw na kakagawa ko lang. Ay, hindi ako pumunta para bumili ng pagkain. Pumunta lang ako para tumingin-tingin. Ang daming turista. Kaya mo bang mag-isa? Nag-aalala ka ba para sa akin? Ang aking kakayahan sa pagluluto, iyan ay, talagang hindi, magbibigay ng kahit isang turista, ng masamang review. Nakita ko lahat. Bawat turista ay kumain ng iyong siopaw. Lahat ay may ngiti sa kanilang mukha. Boss, may siopaw pa ba? Isa pa nga. Hindi ko akalain, isang maikling video, nagdulot ng ganitong kalaking kasikatan, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, napakaraming dumating na mga bisita, ang pagkain na inihanda ko ng maaga, ay ubos na. Lahat. Pasensya na kayo ngayon. Ubos na lahat. Ito, mukhang hindi tayo makakakain ngayon, ng gawa ng sikat na vendor. Boss, pwede mo bang gawin ng paraan? Nako, mag-isa lang ako. Talagang limitado ang kakayahan, kahit gawin ko ngayon. Hindi ko pa rin maibibigay lahat. Pwede akong tumulong. Oy, Xiao Cheng, kung kulang sa tao, ate, pwede rin akong tumulong. Sige.
Tapos na, tapos na, tapos na. Grabe ang mga turista, sobrang wild. Alas 8 pa lang ng gabi, ang pwesto ng tindero. Napapalibutan na ng mga turista, huwag naman. Naunahan lang ako ng kaunti. Ay, binata, anong ginagawa mo rito? Umiiyak ka ng todo. Sabihin mo kay Tito kung ano ang problema. Tutulungan ka ni Tito. Gusto kong kumain ng isa. Ang siopaw na ginawa ni Boss Cheng. Ay, hindi pwede ito. Ay, sinabi ko nang hindi pwede. Ang siopaw ni Boss Cheng ay talagang napakasarap. Sabi ni Boss Cheng, isa lang ang pwede sa bawat tao. Kung gusto mong kumain, pumila ka at bumili. Nagpila ako ng 1 oras. Bago ko nakuha ito. Oy, binata, sa liwanag ng araw, at sa ilalim ng malinaw na kalangitan, huwag mong agawin ang siopaw ko. Tiyo, halos mamatay na ako sa gutom. Gusto ko lang tikman ang siopaw na yan. Huwag kayong mag-alala, mga tao, nandito ako sa harap ninyo, hindi papayagan, na may magutom. Ang tapang at lakas ni Boss Cheng. Hindi ko akalain, si Boss Cheng ay mahusay magbalot ng siopaw. Napaka-pleasing sa mata, ang bilis ng kamay, siguradong single si Boss Cheng. Ay, yang sinabi mo ay paninirang puri, purong paninirang puri. Ay nako, si Boss Cheng ay na-offend. May girlfriend ka ba? Wala. E di single ka. Ikaw ngayon. Salamat sa pagod mo. Uminom ka ng tubig. Oo. Salamat. Salamat din. Sa iniwan mong adobong baboy para sa akin nung araw na iyon. Ako. Hindi ko mabuksan. Salamat ha. Hoy. May ilan dyan na may bagong girlfriend. Nakalimutan na si ate, Xiao Cheng. Sa puso mo, hindi ba? Wala nang iba kundi yang maliit mong girlfriend. Ate Hui, paano naman pwedeng mawala ang tubig mo? Sige. Ngayon. Para sa pagdiriwang ng matagumpay nating pagtitinda, maghahanda ako, uuwi para magluto at ipagluluto ko kayo. Sige. Babae, nahuli kita. Hindi ka naman kailanman, at sa isang lalaking hindi ka mag-anak na kumakain sa labas. Boss Cheng, niyaya mo ba ako? Oo, lahat niyaya. Umupo muna kayo. Pupunta ako sa kusina para magluto. Hindi ko akalain, ang bahay ni Cheng Yan ay ganito ka-simple, pero hindi siya sumuko. Tuloy siyang nagsusumikap, nagbebenta para kumita. Talagang siya ay isang masipag na lalaki. Ano kaya ang magandang gawin? Siopaw, mga kakanin, o kaya adobong baboy. Hindi naman pwedeng pakainin sila ng pansit canton. Pero bukod sa 4 na ito, wala na akong ibang alam na putahe, pangkaraniwan lang ang nagawa. Ang puntos ng host ay lumampas ng 3,000. Magpapa-raffle ba? Aba, muntik ko nang makalimutan. Ngayong araw, nagbukas ako ng pwesto at tumanggap ng mga turista. Ang dami kong nakuha na puntos. Sistema, simulan ng raffle. Binabati kita, host, nakamit mo ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto ng twice cooked pork. Binabati kita, host, nakamit mo ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto ng stir-fried shredded potatoes with vinegar. Binabati kita, host, nakamit mo ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto ng stir-fried tomatoes and eggs. Hindi ko akalain na nakakuha ako ng 3 bagong putahe. Talagang kahanga-hanga ang sistema. Tuwing kailangan ko ito, laging lumilitaw sa tamang oras para tumulong. Magsabi ka ng totoo, ikaw at si Boss Cheng. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Sa totoo lang.
Kami dalawa, hindi naman talaga kami ganoon ka-close gaya ng iniisip mo. Namumula na ang mukha mo, tapos sasabihin mong hindi kayo close. Siguradong may tinatago kayo. Kung may namamagitan man sa inyo ni Xiao Cheng, sabihin mo na, walang problema, itinuturing kong kapatid si Xiao Cheng. Kung makakahanap siya ng kasing ganda mong nobya, siguradong matutuwa ako. Bukod pa rito, ang ugali ni Xiao Cheng ay walang kapantay. Noong nawalan ako ng trabaho, walang pag-aalinlangan, dinala niya ako para magtinda sa kalsada. Ngayon, araw-araw, nakakakuha ako ng 1 o 2,000, kung hindi. Hindi ko alam kung saan ako maghihirap at magtitiis. Oo nga. Hindi lang mabuting tao si Boss Cheng, magaling pa sa pagluluto, marunong pang kumita, ewan ko kung gaano karami ang may gusto sa kanya. Hindi kaya. Hindi mo siya gusto. Hindi ko naman sinabing ayaw ko sa kanya. Ay naku, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kasi, kung hindi mo sasabihin, paano namin malalaman? Sa totoo lang, noong una kong kinausap si Cheng Yan, ang gusto ko lang, pwede siyang maging head chef sa restaurant ko. Tapos, masosolusyonan niya ang problema ng restaurant ko. Na malapit nang magsara. Tapos, habang tumatagal, napansin ko na, napakabait niya. At talagang tapat sa mga tao, kahit na may mataas na antas ng kakayahan sa pagluluto, hindi siya nagiging mayabang. Lalo na ngayon. Pagkatapos ng pagtitinda, pakiramdam ko, napakabuo at masaya. Ano nga ba ang kasabihan? May damdamin. Ang damdamin ay sapat na para mabuhay, dahil sa pagmamahal, kahit gaano kahirap o kasakit, pakiramdam ko'y masaya pa rin. Ate, ayon sa aking obserbasyon, mukhang nagkakagusto ka na kay Boss Cheng, tuluyan ng bumigay. Imposible naman yata. Anong pinag-uusapan nyo? Ang saya nyo ah. Wala naman. Hindi mo ba narinig? May kasabihan na. Huwag mong hulaan ang iniisip ng babae. Halika na, kain na tayo. Sige, Tara. Tikman mo ito. Ako ang nagluto. Tingnan mo kung masarap. Sa amoy pa lang. Alam ko nang hindi ito papalaya. Oo. Ang sarap ng ginisang patatas na ito. Malutong at mabango. Nakakagana talaga kumain. At sakto lang ang asim ng suka. Talaga, tikman ko rin nga. Boss Cheng. Akala ko marunong ka lang gumawa ng siopaw. Para sa instant noodles na ito, hindi ko inakala na ibang mga putahe ay napakasarap din pala. Siyempre naman, ang galing ni Xiao Cheng sa pagluluto ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ay naku. Tapos na, kumain ng pagkain ito. Siguradong tataba na naman ako ng 1 kilo, pero sobrang sarap talaga nito. Ako kasi, hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain. Hindi ka naman mataba, kumain ka ng kaunti, hindi makakasama. Ito ang tinatawag na, ang minamahal ay laging maganda sa paningin. Xiao Cheng, tingnan mo, kahit paano kita tingnan, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ate Hui, nagbibiro ka na naman. Aba, pero seryoso. Boss Cheng, sa galing mo sa pagluluto, talagang makakatulong ka sa restaurant ni Jingshu para malampasan ang krisis. Krisis? Anong nangyari? Yuyu, ano bang pinagsasabi mo? Anong krisis ang sinasabi mo? Suyu, ano ba talaga ang nangyayari? Jingshu, yung chef ng Jiangcheng Restaurant, kinuha ng katabing restaurant. Ngayon sa loob ng tindahan, wala ni isa na maipagmamalaking kusinero. Pumalis na rin ang mga customer. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ni Yuyu. Ako, may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Oy! Ano pang hinihintay mo? Habulin mo na. Kung hindi ka pupunta, hindi kita kikilalanin bilang kapatid. Sige, hahabulin ko. Hoy, Boss Cheng, hintayin mo ako. Saan ka pupunta? Pupunta ka ba para maging third wheel sa kanila? Bigyan mo naman sila ng kaunting oras na magkasama ng sila lang. Tama ka dyan, ate, talagang may alam ka sa ganyan. Ang dami mong karanasan.
Jingshu. May nangyari sa Jiangcheng Restaurant, bakit ayaw mo akong sabihan? Sabihin sa'yo, ano naman kung may nangyari sa restaurant? Pwede kitang tulungan. Sa tingin mo ba ang kakayahan ko sa pagluluto ay hindi sapat para iligtas ang Jiangcheng Restaurant? Hindi naman. Ang iyong husay sa pagluluto ay talagang nasa pinakamataas na antas. Pero, hindi mo ba dati sinabi na gusto mo ang magtinda sa kalsada kahit ang pinakamalaking restaurant sa Jiangcheng? Ang Yipanlu ay ayaw mong puntahan, lalong hindi. Ang maliit kong restaurant sa Jiangcheng, iba ito. Gusto kong pumunta sa restaurant sa Jiangcheng. Iba. Saan ba iba? Cheng Yan. Ayaw tanggapin imbitasyon ni Ginoong Zhao pumunta sa Yipanlu, ngunit handa pumunta sa Jiangcheng Hotel. Hindi kaya. Gusto rin niya ako. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo na itong pakialaman, basta kailangan kong tumulong dito. Totoo ba ang sinasabi mo? Nagbenta ka sa palengke ngayon, kumita ka ng hindi bababa sa 40,000. Kung pupunta ka para tumulong sa Jiangcheng Restaurant, hindi ganoon kalaki ang kita mo, hindi rin kita kayang bayaran. Magtinda. Ang pagtulong ay ibang usapan, hindi naman nagkakasalungat. Oo. Kaya kung ayusin lahat, basta't ganito na ang desisyon, makinig ka na lang sa akin ngayon, ha? Uunahan ko na kayong umuwi. Hindi ko akalain, tinulungan ako ni Cheng Yan. Bukod pa rito, ang tapang niya sa paggawa ng desisyon. Nako! Ang puso ko, bakit ang bilis ng tibok? Ang init ng mukha ko. Ano bang nangyayari sa akin? Parang nag-init ang utak ko. Bigla na lang akong nag-alok na tumulong. Bakit ka nandito? Hula ko lang. Alam ko na magtitinda ka ngayon, kaya nandito ako para tumulong sa'yo. Kumain ka na ba ng hapunan? Hindi pa. Kakagaling lang sa oven, Tara. Yang mga siopaw mo, hindi ko pagsasawa ang kainin. Hindi pagsasawa ang kainin. Magpakasal ka kay Xiao Cheng. Kainin mo habang buhay. Ate Hui, anong sinasabi mo? Ang maagang ibon ay nakakakuha ng uod. Ako ang una, boss. 2 siopaw. Boss, 2 siopaw. Gutom na ako. Sige. Anak, halika. Sayo. Ang bango talaga. Sa isang kagat nito, parang nawala ang pagod ko buong araw. Bakit nandito ang mga taga City Hall? Hindi kaya may problema sa siopaw. Hindi dapat, ang bango-bango ng siopaw na to. Ganito kasarap na pagkain. Paano magkakaproblema? Boss Cheng, huwag kalimutang ngumiti, ha? Hindi kaya ikaw. Para ipaalala sa akin ito, di ba? Nandito ako para bumili ng siopaw. Sabay na rin ang pagpaalala. Oy, tingnan mo si Boss Cheng. Mukhang wala ng pag-asa. Nakakatawa talaga. Tawa ng tawa kahit napipilitang ngumiti. Oy, boss. Mag-smile ka naman. Kung hindi, isusumbong kita. Ay nako, ang expression ni Xiao Cheng, sobrang nakakatawa. Hindi lang nakakatawa, ang cute pa rin. Kayo, natutuwa kayo. Ang inyong kasiyahan ay aking pagdurusa. Mga netizen, ngayon ay nandito ako sa Jiangcheng, sa sikat na Longjiang Plaza. Mag-interview tayo ngayon, sa sikat na online boss. Kung gusto nyo ako, pwede nyo akong i-follow, ha? Sikat na online boss, pwede ba akong pumasok at magtanong ng ilang katanungan? Street interview lang ito, makakatulong ito para mas sumikat ka. Pasensya na, miss, ganito kasi, marami pa akong kailangang asikasuhing turista. Pwede bang pakisuyo? Lumipat ka muna. Sikat na boss, anong ibig mong sabihin dito? Hindi bibili ng kahit ano. Ibig bang sabihin hindi kita pwedeng interviewin? Grabe naman, abusado ang tindahan mo. Maniniwala ka bang ipo-post ko to online para ibunyag ka?
Mga netizen, ang sikat na may-ari ng tindahan, tanggihan ang interview ko, at pinalayas pa ako, sikat na siya ngayon, hindi na niya kami, mga simpleng influencer lang, pinapansin. Hindi ko naman ibig sabihin yan, sinasadya mo lang mag-imbento ng kwento. Wala ka na bang hiya? Ang laki-laki mo ng tao, nakaharang dito, ang dami naming turista, bibili pa ba kami ng mga bagay? Pinagbibintangan pa si Xiao Cheng, sinasabi na siya'y mayabang, walang hiya. Kahit na pinagbibintangan kita, anong magagawa mo? Anong magagawa mo sa akin? Hoy ikaw! Hoy hindi! Si Boss Cheng ay nag-aalala sa imahe ng Jiang Cheng. Ako, hindi ko pinapansin ang mga turista mula sa ibang lugar. Hindi ko rin kayang alagaan lahat, umalis ka. Kung bibili, bumili na lang. Kung ayaw mong bumili, umalis ka na lang. Bakit kayo nananakit at nagtutulak ng tao? Ano ngayon kung itinulak kita? Ha? Ano ngayon kung itinulak kita? Halika, itutok mo ang kamera sa akin. Ano ngayon kung itinulak kita? Sa harap ng maraming tao. Baliktarin ang tama at mali. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa mo sa internet? Ilang beses kang gumawa ng masama. Umalis ka na. Hintayin niyo ako. Hindi kita palalampasin. Magandang araw. Ako ay mula sa tanggapan ng pamahalaang lungsod. Nagpakalat ka ng maling balita, nanggugulo ka sa kaayusan ng publiko. Sumama ka sa akin. Hindi ito. Nagbibiro lang ako sa kanila. Nagkamali ako. Huwag mo akong hulihin. Pwede ba? Sumama ka sa akin. Embryo. Oy, Boss Cheng. Umalis na ang malas na bagay. Bilisin mo, magluto ulit ng isa pang batch. Palutin, isa pa nga. Sige, ako rin. Mas lalo na akong nasa sabik. Sige. Nabalot na. Sige, ingat sa pag-uwi. Sige boss, paalam na. Hay nako, sa wakas na ihatid na ang huling customer. Tayo, magligpit na. Pagod na sa maghapon, panasan mo ang pawis mo. Salamat sa iyo. Ikaw rin, napagod ka, nagpakilig na naman kayo. Ay nako, sa susunod, hindi na ako pwedeng sumama sa inyo. Sa pagtitinda, magtitinda na naman. Kahit pagkain ng aso, mabubusog na ako. Totoo, hindi na pwedeng magtinda ulit. Ngayong araw lang, ang daming mga influencer ang dumarating. Kung magtitinda ulit, siguradong ang mga influencer na yan, ang gugulo at sisira ng katahimikan. Xiao Hui. Narinig ko na marami kang kinita, kailangan ko ng pera agad, bilisin mo, at ibigay mo sa akin ang pera. Hindi mo pwedeng kunin, ibigay mo. Hindi mo pwedeng kunin. Lumayo ka kay Ate Hui, ano bang ginagawa mo? Huwag mong isipin na hindi kita kayang labanan, kaya mo nang gawin ang gusto mo. Ito ay tungkol sa amin ni Zhao Hui. Hindi ikaw ang may karapatan na makialam dito. Ate Hui, itinuturing niya akong tunay na kapatid. Ang problema niya, problema ko rin. Kung gusto mong galawin ang pera niya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Zhao Hui, pinapanood mo lang siya. Nakikialam sa mga bagay ng pamilya natin. Ha? Lu Zihi, wala ka na bang hiya? Simula nang magpakasal tayo, ni hindi ka pa nakapagtrabaho kahit isang araw, ni hindi ka pa kumita kahit isang sentimo, ako ang palaging bumubuhay sa'yo. Pagkatapos, nawalan ako ng trabaho, sinaktan mo ako. Hindi na matiis ni Xiao Cheng ang nakita niya. Lumabas siya para tulungan ako, nagbenta kami sa bangkita para kumita, anong karapatan mong husgahan siya? Sumusobra ka na. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganito, maniwala ka, papatayin kita. TSK, wala ka namang lagnat ah. Hi, bakit kayo nandito? Nagpaupa kayo ng bahay, alam nyo bang kailangang magparehistro? Ngayon ay nakakonekta na sa internet, madali nang malaman kung saan ka nakatira. Hindi ba't napakadali lang? Ikaw ang may kasalanan nito. Ang sarap ng tulog ko sa bahay. Nakatanggap ako ng utos mula sa taas, kaya nandito ako. Para sa misyon. Hanapin mo ako. Ako. Ito na naman ang nagawa kong mali. May turista na nagsabi online na habang nagtitinda ka kaninang umaga, parang matigas ang mukha mo. Grabe naman. Hayaan mo akong turuan ka. Para ikaw, kapag nagtitinda ka, dapat laging nakangiti sa mga customer. Hindi ba? Pati ba ito kailangan? Ngayon ko lang naranasan na may misyon dahil sa isang ngiti. Ang saya talaga, Boss Cheng. Tandaan, ngumiti. Alam mo ba? Lika, ngumiti ka.
Mag-selfie tayo. Bumalik ka para tapusin ang gawain. Ayos, tapos na. Ikaw, mag-ingat ka na lang sa susunod. Bukod pa sa bukas, araw ng pahinga sa Mayo 1. Ngayon, ang bawat departamento sa Jiangcheng ay nagsusumikap na makuha ang dami ng mga bisita na ito. Huwag mo akong pabigatin. Tandaan mong ngumiti. Suntukin mo ako. Sige, suntukin mo. Patayin mo ako. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayon, huwag mong asahan mula sa akin. Kahit isang sentimo, hindi mo makukuha. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ang sabi ko, simula ngayong araw, huwag mo nang asahang makakakuha ka. Kahit isang sentimo mula sa akin. Du Zihi, sinasabi ko sa'yo, simula ngayon. Tapos na tayo. Bukas, kita tayo sa opisina ng Civil Registry. Magdi-divorce tayo. Gusto mong makipag-divorce sa akin? Sige. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ate Hui? Simula ngayon, wala na kayong anumang relasyon. Subukan mong lumapit sa kanya. Papatayin kita. Sige. Mabuti. Maghiwalay na tayo. Huwag mong pagsisihan sa huli. Umalis ka na. Ate, huwag ka nang malungkot. Lumayo ka sa ganitong tao para makawala ka sa kanyang kontrol. Walang kwenta, basura, salot. Ang taong ganyan, hindi siya karapat-dapat mag-asawa, hindi karapat-dapat magkaroon ng asawa, oo. Ate Hui, huwag ka nang umiyak dahil sa ganitong basura, huwag nang umiyak. Salamat sa inyo. Tama kayo. Para sa kanya, hindi sulit. Umuwi na tayo. Tara. Si Ate Hui ay umuwi na. Bukas, pupunta na siya sa Civil Registry. Mag-asikaso ng mga papeles ng diborsyo. Ubo. Gutom ka ba? Gusto mo bang ipagluto kita ng kaunti? Sige. Ito ba? Special na luto para sa akin. Parang ganun nga. Pasensya na. Itawag lang ako. Pasensya na. May problema sa restaurant ko, kailangan kong bumalik muna. Anong nangyari? Hindi ba ako, yung may-ari ng restaurant sa tabi, inagaw nila ang head chef ko. Ngayon, nasa restaurant ko pa rin siya. Sinasabi niya sa lahat, sa loob ng 3 araw, kailangan mabili ang restaurant na to. Ano naman ang sabi ng mga waiter? Ayaw nilang umalis. Inagaw ang chef ng restaurant ni Shen Jingshu, tapos ayaw pang umalis sa tindahan. Sobrang pang-aabuso na ito. Huwag ka munang magmadali, sasamahan kita. Talaga ba? Pero, baka makaperwisyo pa ako sa'yo, hindi ako. Di ba nangako na akong tutulungan kita? Ito, ay nararapat lang. Salamat ha. Boss Shen, sa wakas, bumalik ka na. Kailan mo balak? Ibigay mo na sa akin ang tindahan mo. Gusto mo ang restaurant ko. Hindi kailanman mangyayari yan. Huwag mo nang isipin pa. Wala namang masyadong tao sa tindahan mo. Mas mabuti pang ibigay mo na sa akin. Mas maganda kung ako na ang magpapalago nito. Kung hindi lang dahil sa araw-araw mong paninira, kailangan ng mga maliliit na ideya. Ang mga customer sa tindahan ko. Bakit ang konti nila? Normal na kompetisyon sa negosyo. Pwede mo rin. Agawin ang chef ko. Kunin ang mga customer ko. Sayang naman. Wala kang kakayahan. Ikaw. Hayaan mong ako ang mag-asikaso nito. Ikaw. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ko. Sa loob ng 1 oras, tinitiyak kong lahat ng mga bisita mo. Lahat ay pumunta sa Jiangcheng restaurant para kumain. Ang laki ng sinabi mo ah. Gusto kong makita. Ano nga ba ang paraan mo? Para makapagsalita ng ganito kalaking salita, Jingshu. Para makapagsalita ng ganito kalaking salita, Jingshu. Puntahan mo ang waiter para mag-imbita ng mga tao sa kabila. Sabihin mo na kumuha tayo ng top chef. Inaanyayahan silang tikman. Kung hindi masarap, libre. HMM. Sige, pupunta na ako ngayon. Akala ko ang galing-galing mo. Yun pala, naluluji ka lang habang nagpapasikat. Kahit gamitin mo ang ganitong paraan para makuha ang mga customer, ano naman ngayon, sa huli. Kung hindi masarap ang luto mo, tatakas din ang mga customer. Sa oras na iyon, hindi ka lang kikita kahit 1 sentimo, pati ang perang pinambili ng mga sangkap ay maluluji ka pa. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tingnan na lang natin.
Ginoong Lin, itigil muna ang ginagawa mo. May sasabihin ako sa'yo. Boss, ano ang utos mo? Doon kay Shen Jingshu, may nahanap siyang matapang na bata, na naglakas loob magsalita ng matindi. Sinabi na kung hindi masarap, walang bayad. Ang lakas ng loob niyang magyabang. Natatakot ako na baka talagang magnakaw siya, ng mga customer sa tindahan natin. Walang takot. Ano ang pangalan niya? Parang ang pangalan niya ay Cheng Yan yata. Cheng Yan. Boss, tingnan mo kung siya ba ito. Oo. Tama, siya nga. Kilala mo ba siya? Hi, hindi lang kilala. Sikat siya online. Sikat na sikat ngayon. Na online na tindero. Nako, ang daming turista. Lahat sila ay pumunta rito sa Jiangcheng dahil sa kanya. Lahat ng mga nakatikim ng pagkain niya na turista. Talagang pinupuri siya ng lahat. Ano? Ang laki pala ng pangalan niya. Kaya pala ang lakas ng loob magsalita. Boss, hindi ka ba natatakot? Huwag kang mag-alala. Si Cheng Yan na ito, isa lang siyang baguhang nagtitinda sa kalsada, na pinuri ng mga netizen na hindi kayang kumain sa mamahaling restaurant, at itinanghal sa langit. Tama ang sinabi mo. Isa lang siyang nagtitinda sa kalsada. Paano siya may kukumpara sa isang chef na katulad mo? Tungkol sa mga netizen, hindi pa sila nakatikim ng masarap na pagkain. Ay, boss. Ang signature dish ni Cheng Yan ay adobong baboy ba? Ganito, palitan natin ang signage. Gagawa rin tayo ng adobong baboy. Gusto kong ipakita sa kanya kung ano ang tunay na master chef. Chef Lin, pareho pala tayo ng iniisip. Boss, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, itong Cheng Yan ay siguradong hindi makakilos kahit kaunti. Kaya, aabangan ko na lang. Lahat kayo, lumapit dito. Ito si Cheng Yan. Siya ang espesyal. Kung inimbitahang master chef, ano? Siya ang hahawak ng sandok. Paano naman ako, Chef Jiang? Pakiusap lang. Tulungan mo si Cheng Yan, bilang assistant. Kung hindi, ako na lang ang hahawak ng sandok. Kung hindi, aalis na lang ako. Kaya pala ang restaurant, walang masyadong customer. Ang chef ay hindi iginagalang si Shen Jingshu, na siyang may-ari. Ganito ang gulo. Kahit gaano pa kagaling ang restaurant, mukhang mauuwi rin sa wala. Hindi pwede. Kailangan nating pigilan ang kayabangan niya. Paano kung magpaligsahan tayo? Kung mas masarap ang gawa ko kaysa sayo, magiging assistant kita. Ano sa tingin mo? Sige, kung kompetisyon, kompetisyon na. Gusto kong makita kung ano talaga ang kaya mong gawin. Narinig ko na ang adobo mo ay magaling daw. Dito tayo maglaban. Gusto kong talunin ka sa. Tatalunin kita sa larangang pinakamagaling ako para malaman mo kung gaano kalaki ang agwat natin. Ikaw, talagang matatalo ka ng malala. Wala nang maraming salita. Simulan na natin. Isang batang nasa 20s. Ano bang husay sa pagluluto? Sa larangan ng pagiging kusinero, mas tumatanda, mas gumagaling. Ang husay sa pagluluto, noong ako'y 15 taong gulang, nagsimula akong maging apprentice. Dahil sa talento, 18 taong gulang, ako'y namahala sa kusina. Hanggang ngayon, may mahigit 10 taon na, ng karanasan sa pagluluto. Cheng Yan, anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa akin? Kung gusto ni Boss Shen na palitan ng chef, sige. Man mo na lang. Boss Shen, anong ibig mong sabihin? Ginoong Jiang, ang iyong adobong baboy, kung ikukumpara sa gawa ni Cheng Yan, talagang hindi kayang kainin. Wala kang alam. Ang adobong baboy na gawa ni Cheng Yan, hindi ka pa nga kumakain. Ganito mo na lang sinisiraan ang luto ko. Halatang may daya ka. Hindi ka naniniwala. Pabayaan na lang natin ang mga narito. Natikman ito. Sige, kayong dalawa, tikman nyo. Ang ginawa kong adobo. Ano ba ang problema? HMM. Wala namang problema sa ginawa ni Master Jiang. Masarap pa rin ito. Boss Shen, parang hinahanap mo lang ang mali sa tama. Boss Shen, narinig mo ba ang sinabi ng apprentice? Ang ginawa kong adobong baboy, walang kahit anong problema. Ikaw lang ang naghahanap ng butas. Kung ganun, tikman niyo ulit ang adobong baboy na ginawa ni Cheng Yan. Diyos ko. Akala ko talaga.
Ang Hong Xiaoro na gawa ni Master Jiang, ang pinakamasarap sa buong mundo. Pero sa harap ng Hong Xiaoro ni Cheng Yan, wala talagang may kukumpara. Ito. Para kayong langit at lupa. Ang layo ng pagkakaiba. Ang sarap ng red braised pork na ito. Kung walang kanin, sayang lang. Tama ka. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Kayong dalawa. Nakakuha ka ba ng benepisyo mula kay Shen Jingshu? Anong pakinabang? Lahat ay nagsisinungaling ng nakadilat ang mata. Mas maganda pa ang sinasabi ng iba. Mas mabuti pang subukan mo mismo. Akala mo ba hindi ko kaya subukan? Subukan kung subukan. Talagang masarap. Kung ikukumpara, ang ginawa kong adobong baboy, talagang hindi masarap. Boss Cheng, sumusuko na ako, handa akong maging katulong. Lahat tayo ay para sa tagumpay ng negosyo ng Jiang Cheng Restaurant, subukan nating mabuti. Hindi ko inaasahan, ang galing pala ni Boss Cheng sa pagluluto, napakamapagkumbaba pa niya. Kung ikukumpara, ako, dahil lang marunong ako magluto, naging mayabang at arogante. Ngayon, iniisip ko, talagang nakakahiya. Boss, sabi ng Jiang Cheng Restaurant ninyo, kapag hindi masarap, libre. Totoo ba? Totoo. Sige. Bigyan mo ako ng isa. Libreng bagay. Sayang naman kung hindi kukunin. Sige. Gusto ko rin ng isa. Sige. Lahat. Maupo muna kayo. Sige. Halika. Ang iyong braised pork. Sige, para sa'yo. Amoy pa lang, ang sarap na, pero hindi ko alam kung masarap din ba ito kapag kinain. Napakasarap talaga ng lasa. Sa tagal ng buhay ko, ngayon ko lang natikman, ganito kasarap na adobong baboy. Boss, ang aming patalastas ay, kung hindi masarap, libre. Pero kung masarap naman, baka gusto mong magbayad. Ganito kasarap na adobong baboy, sulit kahit magkano ang gastusin. Pero, may isa pa akong hiling. Anong hiling? Isa pa, pakiusap. Ay teka, dalawa pala. Sa kaibigan ko, sa karatig na restaurant, tatawagin ko siya agad dito, para matikman niya, ang pinakamasarap na pork stew sa mundo. Ayos na ito, hindi pa nga ako pumapayag, ang bilis niyang tumakbo. Pero dahil bayad na, kaya gagawin ko, nang maayos ang dalawa pang order para sa kanila, mga customer, bilang pasasalamat sa inyong suporta sa aming hotel. Si Lin Changshang, ang aming chef, ay naglunsad ng bagong putahe, espesyal na adobong baboy. Inaanyayahan ko kayong lahat na tikman. Boss, dito sa inyo, meron din kayong Hong Xiaoro. Boss, dito sa inyo, meron din kayong Hong Xiaoro. Oo nga, gusto mo bang subukan? Huwag na lang. Ang adobo ng Jiang Cheng Restaurant, ang pinakamasarap sa buong mundo. Na-try mo na ba ang adobo namin? Adobo namin. Paano mo nasabi yan kung hindi mo pa natitikman? Nandito ka ba para manggulo? Ikaw ba talaga ang nagkumpara sa akin? Sa walang kwentang tao sa Jiang Cheng Restaurant, ginawa mong ganun. Dahil lang sa sinabi mo yan. Ngayon, bibigyan kita ng libreng red braised pork. Tikman mo, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa iyo, at may mas mataas pa sa langit. Embryo, pagbubuntis, pagbubuntis, embryo, pagbubuntis. Ang ginawa mong adobo, kumpara sa pagkain sa Jiang Cheng Hotel, ay sobrang hindi masarap. Ano ang sinabi mo? Bakit? Gusto mo bang manakit? Ngayon ko naintindihan, ikaw ang Jiang Cheng Hotel, ikaw ba ang inupahan, para sadyang sirain ang reputasyon ng aming restoran? Para sadyang sirain ang reputasyon ng aming restoran, ikaw ba ang inupahan, ikaw mismo ang kumain, ng adobo ng Jiang Cheng Restaurant, malalaman mo. Oy, pare, Tara, pumunta tayo agad sa Jiang Cheng Restaurant, yung adobong baboy doon, sobrang sarap na nakakamatay, totoo ba? Nako, mas totoo pa sa perlas. Tara na, pumunta tayo agad. Napakasarap ng adobong baboy. Mamaya mapupuno na ng mga bisita. Mamaya mapupuno na ng mga bisita. Huli na. Tara, bilisan na natin pumunta. Sige, sige, sige. Hoy, hoy, hoy. Huwag kang umalis.
Grabe naman ang taong to. Sobra na. Wala naman ito kundi adobong baboy. Talaga bang napakasarap nito? Nakuha niya ang aking kuryosidad. Naakit niya ako. Gusto ko ring tikman ito. Oh, tama. Noon, ang waiter sa Jiangcheng Hotel, hindi para sa promosyon. Sabi, kung hindi masarap, walang bayad. Kahit hindi masarap, walang gastos. Tara, subukan natin. May punto ka. Subukan natin. Wala namang gastos. Sige, Tara. Hoy, huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Yung lalaki, kasabwat siya. Huwag kayong magpaloko. Ay nako. Chef Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? Ay nako. Chef Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kayong mag-alala. Sa kanila sa Jiangcheng Restaurant, ginagamit ang ganitong paraan para linlangin ang mga bisita. May silbi ba ito? Kung hindi masarap ang adobong baboy, hindi ba't babalik pa rin sila? Ang ikinababahala ko ay kung masarap ang adobong baboy, hindi ba't hindi na sila babalik? Kung ganun, subukan din natin. Iyon ang ibig kong sabihin. Tara, 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 Tara. Anong ginagawa nyo rito? Kakain kami. Bakit? Si Boss Shen ay nagbukas ng negosyo. Hindi kaya. Kailangan pa nating paalisin ang mga customer. Hindi kaya. Ha? Takot ba si Boss Shen sa atin? Lin Changshang. Dati kang chef sa Jiangcheng Hotel ko. Tapos, lumipat ka sa katabing hotel. Ang lakas ng loob mo pang pumunta dito. Bakit naman ako matatakot? Bukod pa rito, ang matalinong ibon ay pumipili ng mas magandang pugad. Pinili ko ang mas magandang landas. Mali ba yun? Ang pumili ng mas magandang landas, wala namang mali. Pero hindi lang na nagpalit ka ng trabaho, dinala mo pa ang lahat ng tao sa kusina ng Jiangcheng Hotel. Ginawa mo, may problema sa ugali. Aba, ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Ang katotohanan ng nangyari, ikaw ang pinakalamang nakakaalam. Pero hindi na rin mahalaga, pumunta kayo rito, hindi naman para makipagtalo, di ba? Sabihin nyo ang pakay nyo. Sabi nila masarap daw ang adobo mo, masarap ang luto. Hindi ako naniniwala na mas magaling kaysa sa aking pagluluto, maghanda ng adobong baboy. Siyempre, kung natatakot kayo na hindi sapat ang inyong kakayahan, walang problema. Sa harap ng lahat ng mga bisita na naroroon, aminin na hindi sapat ang aking kakayahan. Kami, pwede rin naming umalis kaagad. Hindi ba't adobong baboy lang yan? Sandali. Hintayin mo muna, kahit ano pa ang lasa ng adobong baboy, sasabihin natin na, hindi ito masarap. Tama. Kailangan natin itong batikyusin ng husto, ang Jiangcheng Restaurant. Tikman mo. Tingnan natin kung ano ang lasa. Ang lasa nito. Kamusta ang lasa nito? Magsalita ka naman. Hindi ba ito masarap? Ay nako. Ang adobong baboy na ito, bakit ang sarap nito? Sabi ko na nga ba? Ang antas ni Cheng Yan ay talagang pinakamataas. Hindi ko akalain na si Cheng ay may tunay na talento, pero walang problema. Tatawagan ko ngayon si Master, ang matanda. Siguradong mapapabagsak si Cheng Yan. Kapag hindi mo kayang lunukin, ikaw ang mananagot. Hello, guro. May problema ako. Pakiusap, puntahan mo ako at tulungan mo ako. Sino ba ang walang pakundangan na tao na nanggugulo sa aking alagad? Ako ang kanyang guro. Ha? Guro. Guro. Ikaw, bakit ka nandito? Anong? Guro. Guro Sinabi mo si Cheng Yan, ang iyong guro. Oo nga. Kung susundin ang antas, dapat mo siyang tawaging Lolo Guro. Ano pang hinihintay mo? Batiin mo na, Lolo Guro Cheng Yan. Lolo Guro. Ay, hindi ko kayang akuin ang tawag na lolo ng guro mo. Guro. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ba ay tungkol kay Lin Changshang na batang iyon? Napagalit ka namin. Si Lin Changshang noon ay isang chef sa Jiangcheng Hotel. Pagkatapos, lumipat siya sa katabing hotel. Pagkatapos nito, ginawa niya ang lahat ng paraan laban sa dati niyang amo. Ano? May ganitong bagay pala. Takstang alagad. Bumalik ka rito. Kanina, ang sinabi ng ating guro ay totoo lahat. Guro. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Huwag ka nang magsalita. Inaanunsyo ko. Simula, ngayon. At sa hinaharap, hindi ka na magiging alagad ko. Guro, hindi mo pwedeng gawin ito. Ang aking alagad. Pwedeng medyo mahina sa pagluluto. Walang problema. Pero ang pagkatao,
Dapat maaasahan. Ikaw mismo ang lumipat. At nakipag-ugnayan sa iba, laban sa kanila. Dating amo. Dahil lang dito, hindi ka na ang alagad ko. Lumayas ka. Si Boss Joe, tama ba? Ikaw. Hindi patas ang kompetisyon mo, paglabag, sa mga patakaran ng merkado. Ako ay kumakatawan, sa asosasyon ng mga kusinero. Opisyal kitang pinapaalam. Simula ngayon, walang sino mang kusinero ang magtatrabaho sa iyong restaurant. Ano? Paano naman ang restaurant ko? Paano ko pa ito mapapatakbo? Problema mo na yan. Wala akong pakialam. Ngayon. Dito. Di ka namin tinatanggap. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag po kayong ganyan. Boss Joe, pakiusap, dumaan po kayo. Ay nako. Ano ba naman ito? Guro. Tingnan niyo po. Ganito ang pag-aayos. Nasiyahan ka ba? Ginoong Joe, talagang salamat sa iyo ngayon. Ang paglilinis ng mga masamang elemento sa industriya ay tungkulin at responsibilidad ng aming samahan ng mga kusinero. Sabi ko, Guro, pwede po ba kayong sumali sa aming samahan ng mga kusinero? Kahit ano paman, ang inyong pagkatao o ang inyong husay sa pagluluto, parehong kahanga-hanga. Kung maaari sana, umaasa ako na ikaw ang pumalit sa posisyon ko bilang presidente. Presidente ng samahan. Oo nga, tingnan mo. Sa edad kong ito, halos 70 na ako. Oo, nasa edad na rin para magretiro. Sige, pag-iisipan ko. Walang problema. Ang posisyong ito, lagi kong inilalaan para sa inyo. Sa ilang dekadang paglalakbay ko, wala akong mahanap na pangalawa. Parang ikaw, Guro, isang napakahusay na tao. Guro. Sige, aalis na ako. Jingshu. Ano sa tingin mo? Dapat ba akong magdagdag ng tao? Samahan ng mga chef. Jingshu. Oh, nasaan siya? Jingshu. Bakit wala ka sa tindahan? Jingmei. Umalis ka sa restaurant. Bakit hindi mo ako tinawag? Iniisip ko ang ilang bagay. Anong iniisip mo? Noong araw na iyon, bakit ka nasa bar? Noong panahong iyon, nawalan ako ng trabaho. Hindi ako makahanap ng trabaho. Sa loob-loob ko, medyo naiinis lang. Wala akong masyadong kaibigan. Kaya pumunta ako sa bar, uminom ng alak. Hindi ko inakala na makikilala kita. Nagkaroon tayo ng relasyon. Ganun ba? Ikaw. Pareho tayo. Pero, dahil sa mga bagay sa restaurant, Cheng yan. Ikaw. Gusto mo ba ako? Oo, gusto. Gusto rin kita. Hello, ako si Shen Jingshu. Simula ngayon, ako na ang magiging girlfriend mo. Pakialagaan ako ng mabuti. Hello. Ako si Cheng Yan. Pakigabayan mo ako ng maayos.